Kamusta kayong lahat dyan? So, nandito na naman ako. Share ko lang yung libro ko. So, kahit paano, meron ako mga libro na nagawa. Pagkatapos nitong OFW sa iba't ibang sulok ng daigdig, meron ako in English naman. I-share ko din yun later on. Saka may tinatapos akong libro ngayon. So, hopefully in 2 weeks, ma-upload ko na sa Amazon. So, anyway, ngayon, chapter 2 na tayo sa OFW sa iba't ibang sulok ng daigdig. Mga kwento ng sakripisyo, tukso at pagbangon. Okay? Ayan. Pero sa Amazon, ibang cover. Masyadong complicated kasi ebook yun eh. But it's okay. Ito talaga ang cover ko na ginawa. OFW sa iba't ibang sulok ng daigdig, mga kwento ng sakripisyo, tukso at pagbangon. Okay, chapter 2. Sa gitna ng digmaan, hindi siya bumitaw. Okay? May kilala ko nasa Israel. Yeah. May isang ina na napilitang mangibang bansa dahil sa hirap ng buhay sa Pilipinas. Iniwan siya ng asawa at mag-isa niyang binuhat ang responsibilidad para sa kanyang 3 anak. Walang ibang maaasahan kaya buong tapang siyang nag-apply bilang caregiver sa Israel. Hindi naging madali ang kanyang pag-alis. Iniwan niya ang mga anak na mahal niya. Ngunit dala niya ang isang pangarap, ang mabigyan sila ng mas maayos na kinabukasan. Sa awa ng Diyos, nagpunta siya sa mabubuting amo. Maayos ang trato sa kanya at unti-unting gumaan ang buhay ng kanyang pamilya. Nakapagpundar siya, natulungan ng kanyang ina at napag-aral ang kanyang mga anak. 2 sa kanila ay nasa kolehiyo na, isang bunga ng kanyang sakripisyo. Ngunit dumating ang isang pagsubok na hindi niya inaasahan, ang digmaan sa Israel. Habang ang iba ay nag-aalala at naghahanda ng umuwi sa Pilipinas, siya ay nanatiling matatag. Hindi siya nayanig ng takot. Sa halip, lalo niyang pinatatag ang kanyang loob. Kasama ng kanyang amo, lumipat-lipat sila ng lugar upang makaiwas sa panganib. May mga pagkakataong kailangan nilang hilahin ang hospital bed habang nagtatago sa gitna ng kaguluhan. Hindi yung naging dahilan para iwan niya ang kanyang tungkulin. Niyaya siya ng kanyang mga kababayan na magpaparepatriate at umuwi na, ngunit tumanggi siya. Para sa kanya, ang kanyang trabaho ay hindi lamang hanap buhay. Ito ay isang pangako. Pangako sa kanyang pamilya. Pangako sa kanyang alaga at higit sa lahat, pangako sa Diyos na hindi siya susuko. Teka, ilipat ko lang. Iksi lang ng mga kwento ko. Hindi kailangan mahaba. Anyway, iba-iba kasi, case to case. Anyway, sa gitna ng panganib, tuloy pa rin ang kanyang trabaho. Tuloy pa rin ang kanyang sweldo at tuloy pa rin ang kanyang pagpapadala sa kanyang pamilya. Hanggang sa ngayon, naroon pa rin siya sa Israel. Matatag, tapat at pinagpapala. Pagninilay, reflection. May mga sakripisyong hindi nasusukat ng pera, kundi ng tapang at pananampalataya. Ang tunay na lakas ng isang magulang ay hindi nakikita sa katahimikan ng buhay, kundi sa kung paano siya tumatayo sa gitna ng unos. Ang ina na ito ay hindi lamang nagtatrabaho, lumalaban siya. Lumaban para sa kinabukasan ng kanyang mga anak, kahit ang kapalit ay ang sarili niyang kaligtasan. Hindi lahat ng bayani ay nasa balita.
May mga bayani sa ibang bansa, tahimik na nagsasakripisyo, umiiyak sa gabi, ngunit lumalaban sa umaga. Sa bawat padalang pera, may kasamang takot, pagod at panalangin. At sa bawat OFW, nananatiling matatag sa gitna ng panganib, malinaw ang isang katotohanan. Kapag ang isang magulang ay may matibay na pananampalataya, walang digmaan ang kayang sumira sa kanyang pag-asa. Totoo yun. Di ba? I mean, honestly, kung talagang tapat ka sa pagtatrabaho, na tapat ka na nagsusuporta ka sa pamilya mo, yun talaga ang goal mo, kaya ka ng ibang bansa para mabigyan talaga ng magandang kinabukasan ang mga anak mo, walang hadlang. I mean, kahit anong bagyo, kahit anong digmaan, kahit nga yung COVID nangyari yan sa akin. Wala ako sa Israel pero dito sa Amerika, all over the world. Ang sa akin, I am so blessed dahil yung pandemic, hindi ako nawalan ng trabaho. Nakapagtrabaho pa rin ako, nadagdagan pa ako ng mga araw dahil yung alaga ko nung time na yun ayaw magpapasok ng kahit sino. Kasi natatakot siya, baka maawa siya. 100 na siya nun 102 yata siya nun. Yeah, 102, 103. But anyway, hindi talaga niya gusto ibang caregiver. Kasi nga hindi niya alam kung may dalang virus. Kaya sabi niya sa akin, huwag kang aalis. Kasi pag umalis ka, baka mayroon kang mapulot sa labas. Kaya hindi din ako umalis. Tinanggap ko. Yung pagkakataon na yun, sumisweldo ko nakabayad ako sa mga utang ko. I mean, honestly, marami akong na-accomplish dahil doon. Dahil sa pandemic hindi ko sinasabi na salamat nagkaroon pandemic. Ang ibig ko sabihin, talagang biniyayaan ako ng Diyos kahit sa panahon ng mga problemang ganon. Buong mundo yan di ba? Pero kahit paano nagtatrabaho ka pa. Katulad nitong ina na ito na nasa Israel. Dumaan din ang COVID. Doon pa rin siya. Safe. Wala kang sakit, hindi ka nakapulot ng kahit anong sakit. Tapos digmaan, inabutan ng digmaan. Safe pa rin hanggang ngayon, masipag na babae yon. I mean, ewan ko kung mababasa niya to o maririnig niya, pero pwede niya sabihin na siya yun. Kasi siya yung kilala ko na nasa Israel. Pero bilib ako sa batang yan. Bata pa yan Wala pa ata siyang 50, 40 pa lang yata. Or, hindi, 45 siguro. Kasi may college na siya, tsaka may nag-graduate na ng mga anak. Yun nga sinasabi ko, kahit anong problema ng mundo, gera, COVID, pag tapat ka sa Diyos, hindi ka pababayaan ng Diyos. Pag nagtitiwala ka sa Diyos, hindi ka pababayaan ng Diyos. At saka kung malinis ang konsensya mo, hindi ka gumagawa ng masama, hindi ka nang aapi, hindi ka nang lalait ng tao, yung mga ganon. Talagang patas ka makipaglaban. Malinis ang konsensya mo. Kaya ito lang, kayong mga caregivers, kahit sino, ng mga OFW, kahit anong posisyon mo, nurse, doktor, whatever, engineer, kahit kung malinis ang konsensya mo, kahit anong klaseng problema ng mundo ang dumaan, hindi ka mawawalan ng trabaho. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Basta tapat ka lang talaga sa Diyos. Kailangan naandun tayo sa relasyon na maganda sa Panginoon Hindi pwede yung dahil lang sa pera. You know, bibigyan ka lalo ng magandang trabaho ng Diyos kung tapat ka sa Kanya. At saka maayos ang ugali mo. Kailangan maayos ang ugali. Hindi katulad ng iba na OFW, hindi ko nilalahat. Ng bababae, ng lalaki, yung ganon. Mas lalong dumadami ang problema nun. Sa totoo lang, pag gumawa ka ng isang masama, maraming kaakibat na problema yan. Pero kung maayos ka, di ka gagawa ng masama, sigurado nasa tamang daan ka. Yun. So anyway, sana nakabigay ako ng konting paalala at
pag-asa. Hindi naman tayo kailangan mawala ng pag-asa talaga eh. Kahit ano man ang sitwasyon mo, basta magdepende ka lang sa Panginoon. Lagi kang magdadasal. Okay? Thank you so much. Bye now. Nandyan si Lola, nagbibigay ng babala. Ikaw ay makinig, huwag na mag